Very much happy birthday kay Ate Sit and Nanay Amanda. Okay. Kasi parang isang linggo na kami nagse-celebrate, ano? Kaya parang overwhelmed na. Oh. 22 si Jeric. Jeric, okay. Si Jeric pala on sa 22 din. Okay. Oh, marami tayong birthday at meron pang paparating, no? Sa buwan na to. Okay. Sige po. Para sa kapakanan ng aming pong mga live stream viewers, ito pong ginagawang pagsamba ngayon. Ito po ay aming weekly gathering, weekly worship, 10 o'clock hanggang 12 noon. Sa hapon ay sumusundan ito ng aming gawain ng sama-samang panalangin o yung aming church corporate prayer meeting. At doon po sa mga narito, mga bisita namin, mga attenders, you are very much welcome then to join our prayer meeting para makita nyo na hindi ignorant ang church sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Kasama yan sa ipinapanalangin natin, maging ang mga tungkol sa ating bansa, hindi lamang yung may kinalaman sa gawain ng church, and even yung mga personal prayer requests na may mga karamdaman, ipinapaabot natin yan. So mabuti na kayo ay mapasama dyan. Ganun din, mamayang hapon, after ng prayer meeting, merong fellowship ang Berean, auxiliary group natin, at ipinapaalam namin sa inyo. On Saturday, next Saturday, Pastor, ay ang ating, meron tayong fellowship muli, no? Breakfast fellowship, 8 hanggang 11 a.m. dito sa ating hall. So, muli, para doon sa mga, ina-extend din namin ang fellowship na to para sa aming mga attenders, no? And visitors. Welcome po kayo. Okay, kung wala na po ay sige, magsimula na tayo sa ating pagsamba at nais ko kayong himukin sa pagsamba ngayong umaga sa pagtingin sa isang talata na matatagpuan natin ito sa Revelations o sa pahayag. So dito sa chapter 5, ang eksena dito ay kasunod dito ng chapter 4 na kung saan sa isang pangitain na pinakita kay Juan, ang vision ng pagsamba, the throne room of God, na ipinakita sa kanya ng Panginoon. At kung maaalala nyo, yung kinakanta natin na Holy, 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 ay doon to kinanta ng mga angheles sa chapter 4. At dito sa chapter 5, ito yung ating masusumpungan. Mabasahin ko lang po yung mga verses 11 hanggang sa dulo ng chapter 5 up to 14 na sinasabi dito in English Standard Version. Then I looked and I heard around the throne and the living creatures and the elders the voice of many angels numbering myriads of myriads and thousands of thousands saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power, wealth, and wisdom, and might, and honor, and glory, and blessing." And I heard every creature in heaven, and on earth, and under the earth, and in the sea, and all that is in them, saying, "To him who sits on the throne, and to the Lamb, be blessing and honor, and glory, and might, forever and ever." And the 4 living creatures said, "Amen." And the elders fell down and worshiped. So dito, ano ba yung nangyari dito? After na umawit, nakita ni Juan sa isang pangitain, pinakita ng Panginoon na umawit ng Holy, 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 itong mga 4 living creatures and the 24 elders. Pagdating ng chapter 5, meron silang tanong. May tanong. Sabing gano'n ng isa nagtanong, sino daw ang maaring magbukas? Who is worthy to open the scroll and its seals? Meron dito pinakitang parang scroll. At sinabi dito, sino daw ang karapat-dapat na magbukas nung scroll na yon? Walang makasagot. At sila ay, sabi ni Juan, ako'y labis na umiyak sapagkat walang natagpo ang sino man na karapat-dapat magbukas ng aklat o tumingin sa loob nito.
So ito ay pinapakita na yung scroll lamang dito, in other words, ito yung plano ng Diyos. Plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Wala. Sabi ni Juan, walang sino man. Pero, biglang may sagot sa 6. Weep no more, sabi ng isang elders. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has conquered so that He can open the scrolls and its 7 seals. So pinapakita dito na itong leon na mukhang tupa or kordero na siyang leon pala, ang siyang maaring magbukas dito. Why? Because he has, sabi dito, horns. He has the horns representing power, 7 horns, and 7 eyes, meaning the all-knowing, the all-powerful Lamb can open. Pero itong lamb na to, sabi dito, it looks like he was slain, pinatay. Sa 6, sabi niya, and between the throne and the 4 living creatures, I saw a lamb standing as though it had been slain. So bakit ganun? Bakit siya namatay kung siya yung maaring magbukas? Pero dito, pinapakita mga kapatid, mga kaibigan, na yung kamatayan na to ay siyang katagumpayan. Ito yung hindi inaasahan. Ito yung twist. Ito yung paradox here na yung lamb na mistulang leon ay mamamatay. Pero itong mamamatay na lamb na to, na kordero, ay kapangyarihan para iligtas. Siya lamang ang maaaring magbukas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. And kung kaya't sa bandang dulo yung binasa natin, anong sabi sa kanya? He is worthy who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and glory and blessing. So mga kapatid, the Lord Jesus, our God, deserves our power, our energy. He deserves our wisdom, our attention. And also, He deserves our wealth, even our offering. Sa Kanya lahat. Why? Because sa isang mananampalataya na nahugasan ng dugo ng kordero na to, walang dahilan na hindi niya pwedeng ipagkaloob ang lahat sa pagsamba sa Kanya. Kaya nga, pagkatapos nilang awitin ng Holy, Holy, tumingin sila sa lamb, nakita naman nila, ang Panginoong Hesus, siya'y karapat-dapat din tumanggap ng pagsamba. At alam natin, ang mensahe ng Revelation para sa atin, the last book of Revelation, celebrates the triumph of God's purposes in this world. So, ngayon, kabi-kabila ang nakikita nating kaguluhan sa mundong ito. Recently, may isang matapang na mananampalataya na pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Anong gagawin ng Panginoon dito? Wala bang hustisya? Oo, maaari, no? Dito sa mundong ito, maaring hindi natin makamit ang hustisya kagaya ng pinag-aralan natin sa isang ating midweek Bible class. But, ang lahat ng ito sa Panginoon, tapos na. All the purposes. Ito ang purpose ng Revelation. Ipinapakita sa atin na ang plinano ng Panginoon, tutuparin niya. Lahat ng bagay na kanyang nilayon para sa atin kay Kristo ay mangyayari. Kaya ito isang magandang panghikayat sa atin, mga kapatid. As we worship this morning, sino ba ang Diyos sa atin? Sino si Jesus sa mga hindi pa lubos na nakakilala? Sino sa iyo si Jesus? Kilala mo na ba siya? Sa panambahan na to, sa pagdalo mo dito, ito yung panahon na matagpuan mo kung sino ang Diyos, sino ang tagapagligtas. Ano ang ginawa ng korderong ito? Bakit nabuhos ang kanyang dugo para hugasan ang kasalanan? So, ito din yung tema ng ating aawitin mamaya sa hymn number 5. Pero bago yan, tayo po yung manalangin muna. Let's pray. O aming Diyos, minsan pa kami ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa kalayaan na kami ay maaring sumamba ngayong umaga pong ito. Kinikilala po namin, Panginoon, ang aming karumihan, ang aming kasalanan, ang aming paglabag sa iyong mga kautusan, na ito ay pagre-rebelde at kasalanan sa iyo pong banal na harapan. Tunay na walang lunas ang aming mga sala kung hindi nabuhos ang dugo ng kordero, ang walang iba ang aming Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami dahil tiningnan mo kami ng may awa,
sa aming kalagayan na kami, Panginoon, ay patay sa aming mga sala. Salamat dahil ang kanyang dugo at ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay na muli ay tatak at patunay na siya ay nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Kaya, Panginoon, kami na mga tumanggap ng iyong biyaya at kaligtasan ay maraming dahilan para purihin at sambahin ka. You are worthy to receive power, honor, glory, and blessing. Kagaya ng aming natunghayan sa aklat ng Revelation, Panginoon. At alam namin na hindi pa tapos dahil sa bandang huli, ikaw ay babalik muli para lupigin ang mga kaaway, bigyan ng hustisya ang kamatayan ng iyong mga saints. At kami ngayon, sa umagang ito, ay nais naming ihandog ang pinakamataas sa pagsamba. Bagamat ang aming mga sala ay humahadlang sa amin, patuloy mo kaming linisin at patawarin, Panginoon, upang ang aming paghandog na samba ay maging mabangong samyo sa iyo, Panginoon, ngayong umaga pong ito. At tulungan mo kami na ang impluensya ng iyong banal na Espiritu ay maranasan namin sa oras ng aming pong pagsamba, lalo na habang ipinapahayag ang iyong salita sa aming kalagitnaan. Loobin mo po na palakasin ang mga mananampalataya na maaring nanlulupaypay sa kanilang pagsunod sa inyo. Nanghihina ang kanilang pagtitiwala sa iyo at sila ay nadadaig ng kasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtagumpay sa pamamagitan ng biyaya din ng aming Panginoong Hesus. At sa aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay at mga tumutunghay sa panambahan na ito, na maaring hindi pa nila kilala o ano ang ginawa ng aming Panginoong Hesus. Bakit siya namatay? At para kanino siya namatay, Panginoon? Sana malaman nila na ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, ikaw ay nagpapatawad, ikaw ay tumatanggap ng mga makasalanan sa lahat ng mga tunay na magsisisi na at tatalikod ay tatanggapin mo dahil sa iyong anak. Kaya Panginoon, ang pagsambang ito ay inaalay namin at kami hindi umaasa sa aming sariling lakas lamang, kundi sa biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo po ang mga taong tatayo sa likod ng pulpitong ito na sana patuloy mong gamitin kasangkapan para sa iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat sa araw na ito at sana, Panginoon, ay ang bawat isa ay mapalakas at mapagtibay sa aming pong pagsunod at pananampalataya sa inyo. Para sa iyong kapurihan at sa pangalan ng aming Panginoong Hesus lamang. Amen. Umpisahan natin ang ating pagsamba sa pamamagitan ng pag-aawitan. Hymn number 5, na kung saan ito rin yung titik, kung saan kinuha ang hymno na to. Mighty God, while angels bless thee, is inspired by Revelation chapter 5. Shall we all stand to sing Mighty God, while angels bless thee? Mighty God, while angels bless thee, may a mortal sing thy name. As well as angels, thou art every creature's name. Alleluia, amen. Lord of every land and nation, ancient of eternal days, sounded through the wide creation, be thy just and lawful praise. Alleluia, 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 amen. For the grandeur of thy nature, grand beyond the seraphs' song, for created works of power, works with skill and kindness wrought. Alleluia, 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 amen. But thy rich, thy free redemption, dark to brightness all along, and
shall thy praise unuttered lie. By my tongue such guilty silence sing the Lord who came to die. Alleluia, 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 amen. From the highest throne in glory to the cross of deepest woe, oh, to ransom guilty captive, flow my praise forever flow. Alleluia, 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 amen. Amen. Tayo po ay magsipo na po. Dito ay kagaya ng ating binasa, ipinapahayag na sino ang maaring bumanggit ng pangalan ng Panginoon. May a mortal sing thy name. Pero sa mga taong nakakakilala sa Panginoon, yes, they can mention the name of God. Hindi lamang yung binabanggit natin ng Diyos, makikita mo sa isang tao na may ugnayan sa Diyos na binabanggit niya ang Diyos, hindi as a third person, kung hindi as a first or second person. My God, my Father. Hindi lamang the God o ang Diyos o sino man, di ba? From the highest throne in glory to the throne of deepest woe. Hindi ba ito ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus? Siya, iniwan niya yung kanyang trono para sa katubusan ng kanyang mga hinirang, ng kanyang mga tao to the deepest woe. But, be reminded, mga kaibigan, mga kapatid, babalik siya muli sa kanyang trono. At yun, yung ipinakita sa chapter 5. Uupo siya, kinuha niya yung scroll, and He will open it. At yun ay walang hanggang pagpupuri sa Panginoon. Another hymn that we can find in hymn number 81 talks about Reformation. Kilala natin, no? Si Martin Luther. Siyang isa sa mga ating ninuno sa pananampalataya, especially in the Reformation. Sinulat niya ang hymno na to under persecution sa panahon niya. In fact, ito nga yung isa sa mga awitin, unang theme ng Reformation. A mighty fortress is our God. A mighty fortress is our God, a bulwark never failing. Our helper, He amid the flood of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. On earth is not His equal. Strength confined or striving would be losing. We're not the right man on our side, the man of God's own choosing. Thus, as would that may be, Christ Jesus is He, Lord Sabaoth His name, from age to age the same, and He must win the battle. And though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed His truth to triumph through us. The Prince of Darkness
so it seems that para bang ang evil ay namamayani, ay nagtatagumpay sa mga panahon. But, kagaya ng sinabi ni Martin Luther sa kanyang titik ng kanyang mga darating ang Panginoon. One little word shall fail. Satan, who is, siya yung promotor ng lahat ng yan. Even those souls na nakaranas ng persecution or kamatayan, martyrdom for the sake of faith. What a comfort that we have a mighty fortress in our God. So pwede rin nating kunin ito sa ating mga sarili bilang pangako ng Diyos sa mga matapang na nagpapahayag ng kanilang pananampalataya na ang Diyos ay nasa kanyang side, di ba? If God is for us, who can be against us? Pagkakataon na to, tawagin natin si Kuya Manny para pangunahan tayo sa pagbasa ng ating regular scripture reading. Magandang umaga mga kapatid. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 7. Tinanyahan ko ang lahat na tumayo para sa pagbasa at samahan niyo ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Matthew chapter 7 verse 1. Ang paghatol sa kapwa. Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan. Sapagkat sa hatol na iyong ihatol ay hatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang truso na nasa iyong sariling mata? O paano mong masasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, samantalang mayroong truso sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang truso sa iyong sariling mata, at nang magkagayon, makakita ka ng malinaw upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay, at huwag kayong magtapon ng inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan nila ang mga ito ng kanilang mga paa at pagbalingan kayo at lapain. Humingi, humanap, tumuktok. Verse 7. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya ang kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung humingi siya ng isda, ay bibigyan niya ito ng ahas? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbigay ng mabuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? Ang ginintuang aral. Verse 12. Kaya anumang bagay na ibig ninyong gawin sa inyong mga tao, gayon ang gawin ninyo sa kanila, sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta. Ang makipot na pintuan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Sa bunga makikilala. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propita na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit ang loob ay mga ganid na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas ng mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga.
hindi ko kayo nakikilala kailanman. Hindi lahat na nagsabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa inyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay papahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan, ang matalino at ang hangal na nagtayo ng bahay. Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon, at iyon ay bumagsak. Napakalakas nga ng kanyang pagbaksak. At nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, namangha ang napakaraming tao sa kanyang aral, sapagkat nagturo siya sa kanila na tulad sa may autoridad at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Maraming salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayo magkaupo. Salamat, Kuya Manny. Sa pagkakataong ito, tayo naman po ay dumako sa isang paraan din ng pagsamba sa pamamagitan ng pagbabalik kaloob ng ating mga ikapu or mga offering. May I request our ushers to assist us? Thank you. Kung ang Panginoon ay nangungusap sa inyo, aming mga Facebook followers na tumulong sa ministeryo ng iglesyang ito sa pamamagitan ng pagkakaloob, ay maaari nyo ring ipahatid ang inyong mga pagkakaloob online through the account na naka-flash sa aming screen, sa screen ninyo ngayong umaga pong ito. Shall we pray for the offering that we are about to receive? O aming Diyos, muli, nagpapasalamat kami sa lahat ng bagay na aming tinatangkilik o tinataglay hanggang sa mga oras na ito. Una sa lahat, ang buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat dahil patuloy mong sinusustain ito sa araw-araw. Kalakip ng mga talento, mga kakayahan na pinagkaloob mo sa amin para magtrabaho at magkaroon ng aming pong hanap buhay. Salamat sa mga resources o negosyo o mga sources of income na pinagmumula nito. At para sa iyong mga tinubos, iyong mga anak, sana hindi namin makita na ang bagay na ito ay isang pabigat or isang bagay na burden para sa amin. Bagkus, makita po namin na hindi mo pinagkait ang iyong bugtong na anak para sa aming pong katubusan at aming kaligtasan. Ano pat, idaragdag mo ang mga bagay na to at sa aming mga kaibigan na wala pang ugnayan. Sana makita nila na una sa lahat kailangan nilang hanapin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran. At ang lahat ng bagay ay idaragdag mo. Upang sa gayon, sa panahon ng aming pagkakaloob, maipakita po namin sa aming mga sarili ang aming pagpapasalamat. Maging sa mga material na bagay ay maaari ka naming sambahin at luwalatiin, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga kaloob na to at tulungan mo ang aming iglesia, lalo na aming mga miyembro na nangangasiwa sa pag-handle ng mga pananalaping ito upang magamit una sa lahat sa pangangailangan ng aming church at sa mga ministeryo at misyon kung saan kami ay tatawagin mo para humayo at mangaral ng iyong salita. Maraming salamat po. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.
We will sing In Christ Alone. Lahat naman tayo ay pamilyar sa awitin na to na ipinapakita dito, isinasaad, isang contemporary song na sa isang kaluluwa, walang ibang solusyon sa kanyang problema ng kasalanan sa harap ng hustisya ng banal at matuwid na Diyos, kundi ang merito ng ginawa ni Kristo. Dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit. Kagaya sinabi ng Acts, na kung saan ang kaluluwa ang isang tao ay maliligtas, kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. That's why this hymn talks about Christ alone, in Christ alone. Let's sing. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. In the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. Since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. Guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man will ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Sapagkat lahat ng ibinigay ng Ama sa kanyang anak, walang sino man ang maaring kumuha. Ito yung sinasabi ng last stanza na, no power of hell, no scheme of man could ever pluck me from his hand. For if you know kung sino ang iyong personal na tagapagligtas sa patauhan at persona ng ating Panginoong Hesus, you can claim that line. At bago natin tawagin si Pastor para sa pangkalahatang panalangin at pag-aaral ng salita, basahin natin yung teksto na siyang sentro ng pag-aaral ng ating pangangaral ngayong umaga pong ito. Ito ay matatagpuan sa Proverbs chapter 29 verses 2 to 4 or Kawikaan, Kabanata 20, mga talatang 2 hanggang 4.
So hindi ko na po kayo patatayuin, babasahin ko na lamang po. Ito yung sinasabi, kapag ang matutuwid ay namamahala, ang bayan ay nagsasaya. Ngunit kapag ang masama ay namumuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Ang umiibig sa karunungan ay nagpapasaya sa kanyang ama. Ngunit ang nakikisama sa upahang babae ay sumisira ng kayamanan niya. For, pinatatatag ng hari ang lupain sa pamamagitan ng katarungan. Ngunit ginigiba ito ng humihingi ng suhol na sapilitan. Diyos po ang magpala sa pagbabasa ng kanyang salita. Salamat, Deacon Joe, sa pangunguna sa pananambahan, sa ating mga bisita o mga attenders. We would like to acknowledge your presence. No? May nakita po akong dalawang sa likod kasama ng Gulimlim family. Ganoon din po, pagbati sa ating mga FB viewers na si Tatay Erning ngayon ay nakatunghay. Happy birthday, Tay! At kay Papa Roman at sa aking ama na sila po ang mga regular viewers and yung iba pa po mga viewers namin sa FB na patuloy na tumutunghay sa aming lingguhang pananambahan. Atin din pong ilapit ang mga kapatid natin na may nasa banig na karamdaman. Ang ating attender na si BJ Gastador ay nagpaabot na hindi siya makakadalo dahil sa under the weather. Brad, pagaling ka. Ganon din ang Aguilar family. Sila po ngayon ay nasa UP Los Baños at dadalo sa ating kapatirang iglesia sa Los Baños sa Bae, Laguna dahil kanilang dadalawin ang kanilang anak na si Yin Yin. At sa atin din pong mga gawain, yung pong ating regular na gawain, ang ating midweek Bible class, ito po'y patuloy naming ini-encourage na ang aming mga followers sa Sunday ay tumunghay din po sa ating midweek Bible class online. At this coming Saturday ay meron po tayong church fellowship o breakfast fellowship. Ang mga miyembro at mga regular attenders, you are cordially invited for our breakfast fellowship. Ito po yung monthly fellowship. This would be a special fellowship for our sending off sa ating kapatid na Escote family na Lord willing by next month ay sila'y tutulak tungo New Zealand. So tayo dumako po sa mga panalangin na banggit at mga kaarawan na magdiriwang kahapon at this week. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na pag-iingat mo sa amin sa gitna ng kasungitan ng panahon at sa pagkakataon at buhay at sigla na ipinagkaloob sa amin upang kami ay maghanda, gumayak, magbihis, bumiyahe para po magsama-sama sa gusaling ito para sa isang pangkalahatang pananambahan. Malapit po kami, O Diyos, at dinadalangin namin ang iyong salita na mangungusap sa aming mga puso at kaisipan. Tulungan mo po kami sa banal na spirito, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang udyok, na ito ay aming tunay na maintindihan at makinabang ang aming mga kaluluwa. Itinataas po namin sa iyo, O Diyos, ang mga kapatid namin at mga kasamahan na hindi namin nakasama dahil po sa mga masamang pakiramdam. Kayo po ang sumama sa kanila. Salamat po at si Prof. Joel ay nakasama na namin at patuloy mo po siyang tulungan at pagalingin sa kanya pong tooth surgery. Dalangin din po namin, Panginoon, si BJ Gastador at kanyang may bahay, ang aming kapatid, ang aming pamilyang Aguilar na nasa Los Baños. Samahan mo sila sa pag-uwi mamaya, pagbalik. Ganon din, Panginoong Diyos, ang mga kapatid namin na nagdiwang na kanilang kaarawan. Si Nanay Pepay kahapon at si Ate Sit, salamat po sa kanilang buhay at kalakasan ng kanilang pong paglilingkod sa iglesia. At sa linggong ito, O Diyos, na magdiriwang ng kaalawan si Tatay Erning, si Nika, salamat po sa kanilang mga buhay at paglilingkod sa iglesia. Lalapit din namin, Panginoong Diyos, ang
ang patuloy sa kalagayan ng aming bansa. Batid po ninyo ang nangyayari sa aming bansa. Kabilang na rin ang mga nangyayari sa mga karatig bansa ng Asia, ang nangyari sa Jakarta, Indonesia, sa Sri Lanka, sa Nepal, at ngayon, Panginoon, sa aming bansa. Tinataas ka po namin, Panginoong Diyos, at ang araw na ito ay tunay na makinabang ang aming kaluluwa at maturuan kami ayon sa liwanag ng iyong salita. Samahan mo kami, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa buwan pong ito ay minarapat kong mag-post sa ating series sa Gospel of Luke upang bigyang daan ang mga paksa at mga current issues na nangyayari sa ating paligid at sa ating bansa. Last September 2 ay nagkaroon ng isang public uproar sa Jakarta, Indonesia, ng ang mga protesters ay nagkaroon ng engkwentro sa mga pulis dahil ang kapulisan ay inakala nila ang isang Grab driver ay kabahagi ng mga nagpoprotesta ay nasaktan at sinagasaan. Ito ang nagbigay ng simboyo ng damdamin ng mga protesters na ituloy na ang kanilang talagang paglaban sa pamahalaan. At last September 9, nagkaroon din po ng public uproar sa Nepal na pinangunahan ng mga Gen Z, na mga citizens, at shinut down kasi ng government ang social media. Ang Gen Z kasi sila talaga ang nagpasimula nito, no? At yung kanilang pagbe-vent ng kanilang emotions about their frustration about the government, yun na nga lang yung kanilang pinaka-ventilation, sinara pa ng gobyerno, at yun na nagtulak para sa isang magulong kalagayan ng kanilang ekonomiya, politika at lipunan. Sad to say, sa ating bansa, sa mga hearing sa Kongreso at sa Senado, hindi natin maikukubli ang isang malungkot na katotohanan. A sad truth that ang mga Pilipino, ang kapwa nating Pilipino, ang nagpapahirap sa ating mga kapwa Pilipino. Naglabasan sa ating social media na ang mga bansa kagaya ng Switzerland, ng New Zealand, ng Saudi and Dubai, wala silang mga natural resources, subalit napakaunlad, napakayaman. Imagine ang Singapore, na kung titingnan mo sa mapa, ito isang tuldok lamang na tinataya na kasing laki lang daw ito ng province of Batangas, di hamak na tinuturing na isang first world country. They have no rice field, and yet, napakaunlad ng kanilang bansa. On the other hand, tayo, ang bansang Pilipinas, na binubuo ng more than 7,000 na mga pulo, mayaman sa natural resources, and yet, tayo ay naghihirap. At itong public clamor na ito ay patuloy na lumalakas hanggang meron na nga silang announcement, September 21, sa Luneta daw ay magsuot ng puti at magkaroon ng rally para ipahayag. Gusto ko sana pumunta, kaso linggo eh. So, uunahin ko pa araw ng Panginoon. Uunahin ko ang araw ng Panginoon sa aspetong ito sapagkat bilang isang Kristiyanong mamamayan, ay makikita natin ang mga katiwalian at kasamaang nangyayari. At ang Biblia ay nagbibigay ng puwang sa tinatawag na holy indignation. Holy o righteous indignation. Kaya ang lahat ng mga ito na nangyari sa Jakarta, Indonesia, sa Nepal, maging mga damdamin ng ating mga kababayan sa kasulukuyan, ay bunsod ito sa massive abuse of power and corruption. Ang personal kong panalangin ay, may the Lord spare our country from this political crisis and social unrest, na wag matulad kagaya sa anarchy na nangyari sa mga dalawang bansa. Subalit, hindi nangangahulugan na tayong mga Kristiyano ay pikit bulag sa mga nangyayari sa ating lipunan. As a matter of fact,
Ang ating confession and even ours, ang Bible, ay nagsasabi ng maraming bagay patungkol sa pamahalaan. Nais kong i-quote itong ating confession, ang ating historical confession sa 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 24, paragraph 1. Ito po ang sinasabi, God, the Supreme Lord and King of all the world, has ordained civil magistrates to be under Him over the people of His own glory for the public good, and to this end has armed them with the power of the sword for defense and encouragement for them to do good and for the punishment of evil. Kinikilala natin na ang salita ng Diyos ay nagtuturo na sa gitna ng pamamahala ng bawat bansa at mundo, sa likod nito ay ang kapahintulutan ng Diyos. At ang Diyos ang siyang pinaka-supreme. He is the Lord, the King of all the world. Itinalaga niya ang pamamahala sa bawat mga bansa para sa kanyang kapurihan, para sa kapakinabangan ng nakakarami, at kanya itong pinayagang armasan upang sa pagtatanggol at para sa pagpaparusa ng masama. So yan po ang pinaka-basic tenet na makikita nating tinuturo ng Biblia. At bilang mensahe sa umagang ito, the Scripture reveals that governance is not a mere political, but rather it is also spiritual. Ang kapamahalaan na nakikita natin sa bawat bansa ay hindi lamang ito political realm. Yes, it is a political realm. But on top of that, kagaya ng ating binasa sa ating confession, ito ay isang spiritual na aspeto. Turn your Bibles in Daniel chapter 2. Daniel chapter 2. Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Daniel chapter 2, verse 20 to 21. Daniel chapter 2, verse 20 to 21. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, to whom belong wisdom and might. Verse 21, ito na. He changes time and season. He removed kings and set up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who are or who have understanding. Romans chapter 13. Romans chapter 13 verse 1 to 4. Romans o Roma, kabanatang 13, talatang 1 hanggang 4. Let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those who exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authority resists what God has appointed, and those who have resisted will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then you do what is good, and you will receive his approval. Verse 4, For he is God's servants for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath of wrong doer. So pinapakita po dito na lingkod ng Diyos ang pamahalaan para protektahan, para ingatan, para ipagtanggol ang mga mamamayan. Subalit, hindi magdadalawang isip ang pamahalaan na gamitin niya ang kanyang batas, gamitin niya ang kanyang kapangyarihan, gamitin niya ang kanyang sandata upang
parusahan ang mga nagkakasala. Subalit ang katanungan, makikita natin na sa banal na kasulatan, makikita natin dito na ang salita ng Diyos, ang pinaka nasa mataas na antas ng moralidad o ng pamantayan ng ating pamumuhay. Paano, pastor, kung sabihin ninyo kung ang batas ng tao o ang batas ng gobyerno ay sumasalungat sa prinsipyo ng Biblia? Isang magandang katanungan. Paano na lang kung ang isang batas ng isang pamahalaan ay taliwas sa inuutos ng salita ng Diyos? Dito natin makikita, mga kapatid, na meron tayong mga makikitang halimbawa sa banal na kasulatan na kapag ka ang pamahalaan ay lumalabis at hindi na siya umaayon sa salita ng Diyos, ito ay meron ng karapatan sa pagsaway. Kung mapansinin po natin ang isa pang talata, 1 Timothy. Turn your Bibles in 1 Timothy. 1 Timothy chapter 2, chapter 2, verse 1 and 2. Unang Timoteo, kabanatang 2, talatang 1 hanggang 2. Ang sabi ni Apostol Pablo, una sa lahat, first of all, that I urge that supplication, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all who are in high position, that they may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Alam niyo ba nung isulat ni Apostol Pablo itong particular na sulat niya personal kay Timoteo, ang naghahari sa panahong ito ay si Nero. Si Nero ang emperor ng Roma na later on muling magpapakulong sa kanya. At sa kanyang pangalawang imprisonment, hindi na makakawala si Apostol Pablo. As a matter of fact, itong si Nero ang maghahatol at magbibigay sa kanya ng punishment ng kamatayan. And yet, in the mind of Paul, he is not only referring to his personal situation, the Holy Spirit have inspired Apostle Paul to pen these particular verses in view of the general principle, a timeless principle na dapat nating matutunan. Dito natin makikita na hindi umiral kay Apostol Pablo yung personalan. Hindi niya sinabing maghimagsik tayo, mag-alsa tayo, mag-revolusyon tayo. Hindi. Because during the time na siya pinapatnubayan ng banal na spirito sa pagsulat na ito, what is in mind is the general and the timeless truth na dapat maging prinsipyo ng Kristiyano at ng Iglesia. Ang ating default mode bilang isang Iglesia at Kristiyano ay ipanalangin ang ating pamahalaan. Hindi man siya kumikilala sa Diyos, hindi man siya kumikilala sa Biblia, Muslim man siya, Hindu man siya, Buddhist man siyang bansa, there must be a recognition of a governing authority. God is after for rule of law. But the question is, how about when the government will contradict the Word of God? Yes, the basic premise is submission. The basic premise is to pray, sobriety for our government. But if it is in contrast to the principle of Scripture, such as, ano pong mga halimbawa? Well, kagaya po nangyari sa Exodus 1. Si Pharaoh, nag-utos siya na ang utos niya sa mga Hebrew midwives na kapag ka nanganak diyan ng lalaki, patayin. Meaning to say, yung mga anak ng mga Israelita. Subalit dahil nga itong mga kamadronang ito na meron po silang takot sa Diyos, hindi nila sinunod
ang utos ni Pharaoh. Sa Daniel chapter 3, nung sila po ay na-exile na in Babylon, ang tatlong magkakaibigang si Shadrach, Meshach, and Abednego, nang magbigay ng utos ang hari ng Babylonia, na kayo ay sasamba dito sa rebultong aking pinatayo, sila ay hindi yumuko at sumamba. Pinangatawanan nila ang kanilang pananampalataya at sila ay nanagot sa pamahalaan. Subalit pinakita nila na kapag there is a conflict between the teaching of the Scripture and the imposition of the government, pipiliin ang salita ng Diyos. Ito rin nangyari kay Daniel sa chapter 6, na kung saan merong decree na for 30 days, wala silang ibang dapat na papanalanginan kung hindi ang emperor, ang hari. Subalit si Daniel ay sumuway. Ito ang dahilan kung bakit siya ay inihulog sa yungib ng mga leon. Ang mga apostol sa Bagong Tipan, Acts 5:29, binalaan sila ng Sanhedrin na wag na kayong mangangaral patungkol sa Panginoong Hesukristong namatay, ipinako sa krus na matay at nabuhay na maguli. Ang sabi nila sa Acts 5:29, we will rather obey God than man. So dito natin makikita na sa usapin na kung ito ay maliwanag na paglabag sa salita ng Diyos, tayo bilang mga Kristiyano, bilang isang iglesia, ating panghahawakan ay ang salita ng Diyos. Let me offer this morning 3 things as we discuss this sermon, leadership that builds or leadership that brings. First and foremost, the Bible clearly calls for justice and righteous leadership. Yan po ang isa sa mga bagay na hindi natin pwedeng ikubli, na mismo ang Biblia ay sumisigaw. Sumisigaw siya ng katwiran at hustisyang pamamahala. Pangalawa, ano ang tungkulin ng mga Kristiyano sa harapan ng korupsyon na nararanasan natin sa lipunan? Hindi na natin pwedeng itatanggi, hindi na natin pwedeng kubli na talagang merong korupsyong nangyari. Ito ay isa sa mga kinakaharap natin bilang isang bansa. At bilang individual na mamamayan ng bansang ito, apektado ka. Apektado ang bawat isa sa atin. Imagine nyo yung nagbaha last July, 80% ng Bulacan ay lubog. Naglabasa ng slogan, Go Bulacan, but read it backwards. And how you're going to read backwards, Go Bulacan? Lubog. Di ba? And thirdly and lastly, Christ is our righteous King. So ito po ang tatlong bagay na gusto kong makita natin in the light of our this message for this morning. First and foremost, the Bible calls for justice and righteous leadership. Tingnan po natin yung talatang ating binasa, particularly in verse 4, Proverbs 29. Verse 4, by justice, the king builds up the land, but he who extracts gifts. Sa ibang salin, by justice, the king gives a country stability. But those who are greedy for bribes tear it down. Kung papansinin po ninyo, very straightforward. Very straightforward ang sinasabi ni Haring Solomon sa talatang ika-4.
na sa pamamagitan daw ng isang maayos at matuwid na pamamahala, nabubuo ang isang bansa. Tumatatag ang isang bansa. Subalit, kabaliktaran nito, ang gahanan, ang ganid sa suhol, ito ay nagwawasak. Hindi ba yan ang laman ng dyaryo, yan ang laman ng balita sa nakaraang linggo? Sa dalawang chamber ng ating pamahalaan, sa kanilang mga Quadcom o sa kanilang mga Senate hearing na kung saan ay in aid for their legislation, na kung hindi ka naman sasagot ng tama o maayos, ikukulong ka. Hindi natin maitatanggi. Hindi tayo pwedeng magpikit bulag-bulagan sa exposure na nangyari about the flood control funds anomaly. The top-rank government officials are involved. But here is a text. Sinasabi na itong mga kaganapang ito, kung hindi ito maa-address at hindi katwiran ang ipaiiralin, patuloy tayo sa pagkawasak. Patuloy tayo sa pagkasira. Isaiah chapter 10, verse 1 and 2. Please turn your Bibles. In Isaiah chapter 10, verse 1 and 2. Woe to those who decree inquisition decrees, and the writers who keep writing oppression, to turn aside the needy from justice, and the robe of poor for my people, for their right, that widows may be spoiled, and that they may make the fatherless the prey. Di ba kaya nga itinatag ang pamahalaan ng gobyerno para protektahan ang tao? Protektahan ang mga widows, protektahan ang fatherless. Dahil ang ama ang siyang tumatayong unang-unang line of defense of the family. Siya ang magtatanggol. Kung siya'y wala ng ama, kung ulila na siya, ang kanyang panghahawakan at kakatigan ay ang community authorities, ang barangay, ang munisipyo, ang gobernador, ang pamahalaan. Pero dito natin makikita, kinukundina. So yung problema natin ito, makikita natin problema na ng ulumang tipan. Woe to those who are unjust laws. Woe to those who issue oppressive decrees. Pinapakita na ito ay corruption na sumisira ng pundasyon ng pamamahala. It condemns leaders who exploit the vulnerability through unjust legislation. Last May, may binoto akong isang kandidato Kasi gusto ko yung prinsipyo niya Sabi ko, bakit di masubukan yung prinsipyo nito? Natalo nga lang dahil hindi kilala. Pero ang sabi niya, pag ako naging senador, ipapanukala ako. Ilang Pilipino ba ang Pilipinas? Sa Pilipino, sa buong Pilipinas. Ano ang ating statistics? 100 million, 116 million people, tao, including babies. Ipapanukala ko na bawat isang Pilipino bibigyan ng 1 million. Isang pondo lang naman ng isang munisipyo yun, di ba? In doing that, aangat ang buhay ng Pilipino. Kahit pa sabihin mo na yung mga mawawala yung mga nanghahablot ng mga dun sa Road 10, mawawala yan. Mawawala ang mga mandurukot. Wala na silang dudukutin, may pera na sila Yung mga anak nila, mag-iisip na ngayon, tutulad ba ako sa magulang kong ito? O etong perang gagamitin kong ito ay gagamitin ko sa kabutihan at magnenegosyo ko, aayusin ko buhay ko para yung susunod kong anak magiging matino. So sa istatistika niya,
hindi ito kawalan. Kaya kaso, kesya sa isang tao lang ang makukuha ng milyon-milyon at makikinabang. Pero hindi siya nanalo. Kasi ayaw ng mga ganid at mga gahaman na mag-share. Pero dito natin makikita mga kapatid, the unjust legislation. Bakit ang mga tulong ng mga foreign donation natin ngayon naka-hold? Di ba nagsabi ang South Korea? O yung plug project ni Presidente, hindi ko muna ibibigay. May issue kayo sa korupsyon Psalms 84 o Psalms 82. Psalms 82 verse 2 to 4. Psalms 82 verse 2 to 4. How long you will judge unjustly and show partial to the wicked. Give justice to the weak and to the fatherless. Maintain the right of the afflicted and the destitute. Rescue the weak, the needy. Deliver them from the hand of the wicked. Ito ang maliwanag na prinsipyong dapat ginagawa ng gobyerno. It is a direct rebuke to those in power who neglect justice and protect the corrupt. Proverbs 17. Proverbs 17:23. Proverbs chapter 17, verse 23. The wicked accepts a bribe in secret to pervert the ways of justice. Does this verse lingers in your ears na narinig natin last week? Yes. This is a blunt exposure of the moral decay behind bribe and hidden deals. And finally, let's go back to our text. Proverbs 29, verse 2. You know what is amazing about this verse 2? Sabi dito sa verse 2, when the righteous increase, the people rejoice. But when the wicked rule, the people groan. Well, actually, sa Jakarta, Indonesia nga, at saka sa Nepal, hindi nga sila nagbuktong hininga Talagang gumamit sila ng dahas para iparamdam, ipakita. Para hiyain ang kanilang mga puno. Makita mo, hinubaran. Pinagbabato. On this particular verse, makikita natin, itong chapter 29 is part of what we call the more solemn Proverbs of Solomon. Kasi kung papansinin po ninyo, if you have your chapter 25, kung meron po kayong mga headings dyan sa inyong mga Bible, sa akin meron, sa chapter 25, may heading po bago yung chapter 25. Siguro sa inyong mga iPhones, baka din nyo makita yan sa inyong mga digital phones, no, sa mga Bible app. But on a hard copy Bible, meron pong nakalagay sa chapter 25, more Proverbs of Solomon. Tama po ba? Nakita po ninyo. So meaning to say, chapter 25, 26, 27, 28, 29, ito po yung mga dagdag na mga Proverbs ni Solomon. Kasi yung chapter 30, hindi na po kay Solomon. Words of Agur na. Right? So ito po'y dagdag ni Solomon sa kanyang mga series of Proverbs in the book of Proverbs. Ito pong verse 2 is what we call the antithetical parallelism. It is a type of parallelism contrasting two opposing idea in successive line. Meaning to say, yung first line is also the same, is in contrast with the second line.
Kaya nga po dun sa first line ng verse 2, when the righteous increase, people rejoice. Yung second line is in contrast with first line. But when the wicked rule, the people groans. Pero ang kamangha-mangha po dito, kagaya ng sinabi ko kanina, in-inspire ng Diyos si Solomon sa pagsulat niya ng talatang ito. Kasi, during his lifetime, hindi naman niya naranasan yung second line eh. Kung babalikan po ninyo ang history ng pamamahala ni Solomon, hindi niya naranasan yung second line. Yung wicked rule, people groan. Ang naranasan ng mga tao sa kanyang pamamahala is the first line. When righteousness increase, people rejoice. Solomon was known for his wisdom. And during his reign, there was a peace, political and social stability. Pero you know what? After history, when he died, between Solomon and Hezekiah, it is a difference of 215 years. From Solomon to Hezekiah, sa gitna niyan, 215 years. And during those period, doon nangyari yung second line. Doon nangyari yung sinasabi sa the wicked rule, the people groans. After Solomon died, pumalit ang kanyang anak na si Rehoboam at pinayagan ang idol worship at ang practice ng pagan practice ay namayagpag. Matapos ni Rehoboam, pumalit naman si Jehoram, siya rin ay nag-promote ng Baal worship. Bukod doon, pinapatay niya ang kanyang mga kapatid. Imagine mo, his own flesh and blood, pinapatay niya. Why? To keep in power. Ang sumunod, si Queen Atiliana, grandmother ni King Joas. Ni-usurp niya ang trono. Pinapatay niya ang mga royal heirs, yung mga susunod din sa succession. At siya rin ay nag-promote ng Baal worship. Si King Asa, he shut down the temple and he sacrificed children to pagan idols. Ganun kalala ang pangyayari at kasaysayan sa Huda noong ang mga hari ay hindi matitino. Walang takot sa Diyos, makasarili, sakim, walang paggalang sa Diyos. Until dumating si Hezekiah. That's why from Solomon to Hezekiah, 215 years. And during the time of Hezekiah, dun nagsimula ang reformation sa bansang Judah. So, nandun yung wisdom ng talatang ito. Kinasangkapan ng banal na Espiritu si Solomon para ipakita ang contrast na kung matuwid ang pamamahala, nakikinabang ang bayan. Kapag ka masama ang namamahala, hindi lang nagbubunting hinga. Nagkakaroon ng simboyo ng damdamin ang tao. Secondly, matapos nating makita na maliwanag ang sinasabi sa banal na kasulatan that the Bible calls for justice and right leadership, now the question is, or the second part, the role. Ano ang tungkulin ng mananampalataya sa gitna ng ang inaharap natin na nababalitaan nating korupsyon? Hindi na pwedeng itanggi. Yung 2009 na undoy, sabi nun, 45 years ago nangyari yun sa Manila. Naulit no 2009, I should say, yung undoy, na nilubog tayo lahat. Sabi, another two decades na naman. Hindi eh. Nangyari na noong 2023. Nangyari uli na 2024. This year, nangyari uli.
Ano po ang damdamin natin bilang mga Kristiyanong mamamayan in face of these issues about corruption in our government? Let me offer 3 things. First, we Christian ought to model integrity and live uprightly. Kung ang ating pamahalaan ay negative ang kanilang pamumuhay, ang tungkulin natin bilang mga Kristiyanong mamamayan ay hindi tumulad sa kanila. We ought to model integrity and live uprightly. Micah chapter 6 verse 8. Micah chapter 6 verse 8 ang sabi, to act justly, to love mercy, and to walk humbly with our God. Amos chapter 5 verse 24. Let justice roll like river, righteousness life as never failing streams. Huwag nating susukuan ang paggawa ng katwiran. Hindi tayo sasama sa sistema. Isaiah 1 verse 17. Isaiah chapter 1 verse 17. Ang sabi po sa Isaiah 1:17, learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, plead the widow's cause. Bakit po nagkaroon ng global reaction sa assassination kay Charlie Kirk in Utah last week? Una sa lahat, it was done in broad daylight. The wickedness and a cold-blooded murder by a 22-year-old young man named Tyler Robinson who grew up in a good family. Well, let's say a godly family. But his thoughts, his behavior, acquired with bad friends. It's good thing. Hindi kinonsinti ng magulang. In fact, yung tatay, ang nakaalam nito, humingi ng payo sa kanyang pastor. At buti naman, yung pastor, tama naman din yung pinayo sa kanyang miyembro. At sila ang nag-turn over sa authorities. Kay Tyler Robinsons. This is a reminder, mga kapatid, that even in a corrupt and wicked system, Christians should be light and salt of the earth. We individual Christians must continue to uphold Christian and biblical principle. There is room for righteous indignation, but the Bible tells us, be angry but do not sin. These two balancing principle must be kept on mind. Ano pa ang dapat nating gawin bilang Kristiyanong mamamayan? Sa gitna ng ating kinakaharap na korupsyon sa ating lipunan at pamahalaan. Secondly, not only modeling integrity and live uprightly, but secondly, influence others by educating them. Itong ginagawa kong mensaheng ito ay kaparaanan para magturo, ipaalam sa inyo. Teach biblical moral values to churches and to other spheres of our influence, in our family, in our workplace, in our peer groups. Let's make use of our influence in our social media. Create national awareness and interest. Mas mainam na ang ipinopost mo ay mga Kristiyanong prinsipyo na magbabago ng kanilang kaisipan
Kesa magpo-post ka, nasasayaw-sayaw ka, na nakatupis ka. Di ba? That's the problem right now. To have some views. Sensual posts rather than godly posts. Posting. Again, Charlie Kirk was assassinated last week because the people cannot prove him wrong. Yun yung kanyang campaign eh. Yung kanyang campaign na he wants to reach out the younger generation because he believed na kapag nakapag-instill siya ng Christian value, biblical values in the mind of this younger generation, there will be a revival in the next generation. Kaya yung kanyang campaign na American tour na Prove Me Wrong. Naglabasan, di ba? Ang daming mga kumakausap sa kanya. Atheists, mga Islam, mga agnostic, mga LGBT community. He had the answers. Why? Because he had the scriptures. Tangan-tangan niya ang prinsipyo ng salita ng Diyos. At binigay niya ang kanyang ministry sa buhay niya sa ministry ito to reach out students in campuses and university because Charlie knew by educating and reaching the youth, it will bring revival in the next generation. But the Lord allowed it to call him home. Thirdly, promote critical thinking. Nakita ko si Prof. Joel. He is an advocacy of this. Promote critical thinking. Proverbs 2 verse 6. For the Lord gives wisdom. From His mouth comes knowledge and understanding. Proverbs 17:18. An intelligent heart acquires knowledge, and the ear of the wise seek wisdom. Critical thinking begins with seeking divine wisdom, not only information. Did you ask your children? Did you ask your friends? Real life scenarios? That will promote critical thinking. Let them analyze. Let them make due decisions. Why do we have these corrupt officials in the very first place? Kasalanan din naman ng botante. Kasalanan din naman natin eh. We don't promote critical thinking when we make choices in electing our officials. Nadaan ka sa 500. Sa 1,000, sa 1,500. How do you participate in the voting process last May election? Or may I ask you why you did not use your privilege or your right to vote in the last May election? Hindi mo ba nalalaman na in our collective vote, we can make change in the political corrupt system of our country? Eh kung hindi ka botante, wala kang karapatang magreklamo. These corrupt senators and congressmen are the results of our uneducated voters. Because in the very first place, they don't want people to be educated so that they can continue and promote their wicked schemes and syndicated corruption. Voters' education is the only solution to make change in the political landscape of our government. Di ba nagtataka nga yung mga political analysts last May? Bakit pumasok sa top 10? Hindi lang top 10, top 5 pa. Si Senator Bam Aquino at si Senator Kiko Pangilinan. Samantalang previously, before the election, labas sa top 13. Why? Because 33% of undecided
make their decision on the day of election day itself. And this 33% ang humatak sa dalawang senador na wala sa top 13 list o top 12 list. It only shows a swing vote when voters were become educated. As a citizen of this nation, be a responsible Christian citizen of this nation. Be part. Makilahok ka, kapatid, sa nation building ng bansang ito. You must exercise your privilege and your right to vote. Psalms 33 verse 12, Blessed is a nation whose God is our Lord, the people whom He has chosen as His heritage. And third, hindi lamang promote critical thinking, hindi lamang educating by influence by education and model modern integrity and live uprightly. Third and finally, we Christian, spiritual intercession. Babalik tayo sa 1 Timothy chapter 2. First of all, let your prayers and intercessions, hindi nga para sa atin para daw sa ating mga bansa. Para daw sa ating mga nanunungkulan. Na during that time, si Nero ang namumuno. And yet, kayang sabihin ni Apostol Pablo, ipanalangin natin ang ating namamahala, tagapamahala. Proverbs 13:34, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. I have no more time to discuss my third point, but this is a series. I'll be giving this time next Lord's Day sa atin. Ang punto natin dito, mga kapatid, as I close, the church mandate is always to intercede for our country. Let us ask God to raise righteous leaders, not Christian leaders, but righteous, upright, moral leaders. Mga leaders na disente, mga leaders na may common sense. Because we believe that God is the one who still rules. Daniel 2:21, God changes times and season. He removed kings and set up kings. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, tunay nga po na sa gitna ng nakalulungkot at nakakadismayang nararanasan ng aming bansa, hindi kami dapat huminto para sa patuloy ng aming paglapit at pagtataas ng aming bansa. Ito ay para sa kinabukasan, hindi na lang namin, kung hindi ng mga susunod na henerasyon sa amin, sa aming mga anak, sa aming mga kaapu-apuhan. Tulungan mo kami, Panginoon, bilang mga Kristiyanong mamamayan ng bansang ito, na magpamalas ng moral integrity and live uprightly. Na maging bahagi kami, Panginoong Diyos, sa pag-iimpluwensya ng pagpasa at pagtuturo ng biblical moral values sa mga nasasakupan namin. That we may promote critical thinking, that they may able to make some decisions. And lastly, to keep praying for this nation. Hindi mahirap ang aming bansa. Mas marami lang ang mga wicked rulers. Kaya hindi nagagamit ng maayos ang aming natural resources. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa gitna ng mga issues na ito, babalik at babalik kami sa prinsipyo ng salita ng Diyos bilang gabay sa aming pamumuhay bilang isang citizen ng bansang ito. Sa iyo mataas sa papurit, pasalamat sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.
Maraming salamat, Pastor, at purihin ng Diyos sa kanyang mga salita na naipahayag sa ating kalagitnaan ngayong umagang ito. Magkaroon po tayo ng pansariling silence to meditate upon those words of God that we have heard and the message that we have heard this morning. Is there comfort sa mga pangyayaring ito? It's good na pinalalahanan tayo na tayo maaring manalangin and to live uprightly so that ipakita din natin ang ehemplo ng isang binago ng Diyos. As a response hymn na ating aawitin, ito ay hinango ng sumulat nitong hymn na to sa Isaiah chapter 14 na kung saan pagkatapos i-enumerate lahat ng kapangyarihan, kadakilaan ng Diyos, ang tanong ng Panginoon ay sinabi niya, "Who has made all these things?" Sabi sa kanya, tumingin ka, lift up your eyes. It is He who sits above the circle. So, ang sabi ni Isaiah, behold your God. Tumingin ka sa ating Diyos at Siya ang iyong pag-asa, Siya ang iyong comfort, even in the times that maaring may confusion, may kaguluhan sa iyong kapaligiran o sa iyong buhay. Awitin po natin to, tayo po tumayo. Behold our God. Who has held the oceans in his hands? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Behold our God seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Behold our God seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has felt the nails upon his hands, bearing all the guilt of sinful man? God eternal, humble to the grave, Jesus Savior, risen now to reign. Behold God seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Please remain standing as we sing the doxology.
Aming dakilang Diyos, kami po ay lumalapit bilang isang iglesia, lumuluhod at nagmamakaawa sa iyo na kahabagan mo ang aming bansa. Alam namin na meron kang plano at layunin sa mga kaganapang ito at hindi namin alam. Amin pong kailangan lamang ipagtiwalaan ang iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay, kumilos, mag-react sa mga nangyayari sa aming bansa, batay pa rin sa iyong mga salita. We may express righteous indignation in the balance of we do not sin. Sa mga darating na araw at linggo sa aming bansa ay tinataas po namin sa iyo, O Diyos, ang mga bagay na ito at kami bilang isang iglesia ay patuloy na mananalangin para sa kaayusan, sa katwiran at kabutihan ng aming bansa. Yamang sa aming napag-aralan, you really call for justice and for righteous governance. And for us Christians of this citizen of this nation, we have part to do to model that integrity na wala sa aming mga gobyerno, to live uprightly na wala sa aming mga officials, na sa aming mga personal dealing with our business and with our work, may we exemplify Christian virtues. And also, Lord, na hindi lang kami, but we have to use our influence as well to educate others para sa susunod na henerasyon ng aming bansa, alang-alang sa kanila. Narito kami, Panginoon, sa isa na namang yugto ng aming bansa na kung hindi kami magiging maingat, maaari kami magkamali. Ganon din ang aming mga mambabatas, mga nasa pamahalaan. Tulungan mo po ang aming Pangulo na nakikita namin na meron siyang mga ginagawang hakbang, mga independent bodies to really investigate such kind of massive corruption that happen in our country. Give them wisdom, O God, as we continue to pray for them. Dismiss us, Father, in the fullness of your blessing. In Christ's name we pray. Amen. Tayo po yung maupo sandali para sa ating mga announcement. So, pagbati, happy birthday, no? Belated kay Nanay Pepay, kay Ate Sid, this coming 15, kay Nika, kay Tatay Erning, sino pa ba isa? Si Ate Noni, no? Nasa Canada. So, next week na